Alam mo ba na dito sa Pilipinas, umaasa pa rin tayo sa coal at iba pang traditional ways ng pag-produce ng kuryente. Hindi sila green and sadly, malaki talaga ang impact sa environment. Pero teka, di lang pala tayo ang may ganitong problema. Sa Pakistan, mataas din ang singil at kulang din ang supply ng kuryente. At ang kanilang naging kasagutan? Aba, solar power. Kung kinaya ng Pakistan, kaya rin ng Pilipinas. We are here in MGen Renewables Baras Solar Farm na may 80.1 megawatts. Ibig sabihin, nasa 81,000 mga bahay at negosyo ang nabibigyan nito ng malinis na energy every single day. Pero paano nga ba ito gumagana at nakatutulong? Napakasimple ng konsepto ng solar eh. Well, from the energy ng araw, basta may liwanag, tumama yan sa panels, ko-convert yan into electricity. Itong electricity na to, dadaan pa namin sa mga inverters, yung mga equipment namin, and that converts dun sa papunta sa grid. Ibig sabihin yan, ang kuryente na napoproduce nito ay makatutulong para magdagdag ng green at eco-friendly na source ng kuryente sa ating national grid na siya namang nagsusupply ng kuryente sa buong bansa. Ang target natin is by 2030, 35% ng power mix natin is naka-renewable tayo. And by 2040, naka-50% na tayo. Malaking tulong ito dahil kung dadami ang supply ng mas murang kuryente, malaki ang posibilidad na bababa ang presyo nito. Kasama pa dyan ang malaking tulong nito sa kalikasan dahil nababawasan nito ang carbon emission na nagpapalala sa climate change. What's more, nakatutulong din ang ganitong solar farm sa community. Number one po siguro, yung pinakamagandang epekto po nito sa aming community, yung job opportunity po para po sa ating mga kababayan or mga mamamayan po dito sa Pinugay. Hindi na sila malalayo sa kanilang pamilya para lang makapag-provide. Araw-araw po ay nakakatulong po ang aking pong trabaho sapagkat natutulungan po nito ang araw-araw po naming pamumuhay at lalo na po sa pag-aaral po ng aking mga anak. Dahil sa patuloy na pagtaas ng demand para sa renewable energy sa bansa, ongoing ngayon ang construction ng Mterra Solar Farm sa Nueva Ecija. Sa lawak nito, inaasahan ito na magiging world's largest solar farm na kayang magpailaw sa higit 2 milyong bahay. Alam nyo ba na pwede na rin kayong magkabit ng solar sa inyong mga bahay para makatipid sa electric bills? So maganda sa solar ngayon, mas mura na talaga eh. Ang laki ng binaba ng cost ng gamit at saka nung galing din ng mga installer sa Pilipinas, nag-level up na. Typically, kunyari, ang bill mo is about 8 to 12,000 pesos. What we suggest is siguro mga 2 kilowatt system, meaning that will be something like 150,000 to 200,000 pesos. And usually, 3.5 to 5 years yung ROI nun. So, one of the provisions ng RE law, you can enter a net metering program with your host local utility. So, ang ibig sabihin nun is, pag may sobra ka na kuryente na na-produce at hindi mo ginamit, babalik lang yun into the grid and you will be compensated. Maliwanag ang kinabukasan sa solar energy at ang kinabukasan, pwede nating simulan ngayon. Kayo, may gumagamit na ba ng renewable energy sa inyo? Tara, kwento nyo naman sa comments.